Ang ating kawikaang Latin ngayong hapon ay kabaligtaran ng kasabihang caveat emptor o let the buyer beware o isang pabala sa mga mamimili na suriin muna ang kanilang pinamimili dahil maaaring ito ay depektibo at ang kanilang kabiguang gawin ng pagsusuri ay maituturing na isang kapabayaan at dahil dito ay hindi nila maaaring habulin ang pinagbilhan. Tatalakayin naman natin ngayong hapon ang kabaligtarang prinsipyo nito na kung saan ang babala ay ipinupukol sa mga naglalako o nagbebenta. Ito ay ang caveat venditor. Let the vendor beware. Ito ay isang babala sa mga naglalako o sellers na sila ay mananagot kung ang mga mamimili ay makakatagpo ng anumang problema sa serbisyo o produktong kanilang inilako o ibinenta. Madalas ang pananagutang ito na nagbebenta ay bunsod ng garantiya o warranty, nakasaad man o hindi sa transaksyon ng bilihan na ang kanilang produkto o serbisyong inilalako sa publiko ay maayos at naaayon sa espesipikasyong nakalahad sa kanilang kasunduan ng pagbili. Halimbawa, matapos bigyan ng preskripsyon ng doktor dahil sa kanyang nararamdaman ay tumungo sa isang drugstore si Juliet upang bilhin ang gamot na nasa preskripsyon. Matapos na ito ay mainom at kaagad na nakaramdam ng kakaiba si Juliet kung saan ito ay nagsuka at nawala ng ulirat. Nang ito ay balikan ng malay at matapos ang pagsusuri, ay napag-alamang ibang gamot ang naibigay kay Juliet na nagkaroon ng reaksyon sa kanyang katawan. Ayon sa ating Korte Suprema, sa ganitong kaso, ang kapabayaan o ignorance ay walang kinalaman. Mananagot ang pharmacist na nagbigay ng gamot kay Juliet. Ayon sa hukuman, the druggist is responsible as an absolute guarantor of what he sells. Ayon sa isang desisyon sa Amerika na binigkas ng ating Korte Suprema sa isang kahalintulad na kaso, as applicable to the owners of drugstores or persons engaged in vending drugs and medicines by retail, the legal maxim should be reversed. Instead of caveat emptor, it should be caveat venditor. That is to say, let him be certain that he does not sell to a purchaser or send to a patient one drug for another, or arsenic for calomel, cantharides for or mixed with snake root and Peruvian bark, or even one innocent drug calculated to produce a certain effect in place of another sent for and designed to produce a different effect. If he does these things, he cannot escape civil responsibility upon the alleged pretext that it was an accident or an innocent mistake. That he had been very careful and particular and had used extraordinary care and diligence in preparing or compounding the medicines as required, such excuses will not avail him. At yan po ang ating Latin Maxim ngayong hapon. Sana po ay may natutunan kayo sa aming naibahagi.